Bago nga tayo magsimula ay isang malaking shoutout kay Sir Ronald Verbosidad at kay na rin kay Sir Small Collabs. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aking maliit na channel. At nais ko na rin ipromote ang aking YouTube channel, Pinoy Viral Sports Membership. Kung inyo nga makikita ang join ay maaari nyo nga yang pindutin. At once na nakapasok na kayo sa aking membership, meron nga yan 3 level. At unang-una na nga dyan sa level 1, ang loyal subscribers, tapos amazing subscribers at gaya na rin ang fantastic subscribers. Once nga nagpa-member kayo sa akin ay maraming benefits at gaya na rin priority kayo sa mga shoutout. Update muna nga tayo sa PBA, partikular na sa Barangay Ginebra. Puspusan na nga ang ginagawang paghahanda ng Barangay Ginebra dahil alam naman nating lahat na nalalapit na ang All Filipino Cup at ayon nga sa mga report ay magsisimula daw ito sa March 2, kaya naman puspusan na ang ginagawang paghahanda o pagpapractice ng mga PBA team, partikular na ang Barangay Ginebra. At dito nga ay nakipag-tune up pa sila sa Blackwater Bossing. Hindi nga kompleto yung mga players ng Barangay Ginebra dahil yung iba nga ay nasa Gilas, Pilipinas. Kagaya na lamang ni Scotty Thompson, Japet Aguilar at gaya na rin si Jamie Malonzo. At kahit nga si Coach Tim Cone ay nasa Gilas, Pilipinas pa, kaya naman mga assistant coaches na lamang ang umaantabay sa mga player ng Barangay Ginebra. Samantalang narito naman ang schedule ng mga magiging laban ng Barangay Ginebra sa All Filipino Cup. Ang unang laban ng Barangay Ginebra ay sa March 8 kontra Rain or Shine, March 10 kontra sa Phoenix, March 15 sa Meralco Bolts, March 31 sa Magnolia Chicken Templados, April 5 sa San Miguel, April 7 sa Tierra Firme Jeep, April 12 sa Blackwater Bossing, April 14 sa Northport Batang Pier, April 19 sa Token Textro Pangiga, April 27 sa Converge Fiber Xer at sa May 5 kontra naman sa NLEX. At dumako naman tayo sa Gilas update. Puro positibo nga at puro papuri nga ang nakuha ni Coach Tim Cone matapos nga ang naging unang laban ng Gilas Pilipinas kontra nga sa Hong Kong. Marami nga ang natuwa dahil sa napakaganda na ipinakita ng performance ng Gilas Pilipinas kontra nga dito sa Hong Kong. At masasabi nga ng lahat ng mga Gilas fans na buong buo at kumpletong kumpleto ang sangkap ni Coach Tim Cone at talaga namang napakasolid ng kanyang binuo na Final 12. Nandun na raw yung team chemistry ng mga players at gaya na rin yung ball rotation, good ball movement, magaling sa depensa at opensa. Halos complete package na nga at ang pinaka-importante dyan ay sumusunod sila sa game plan ni Coach Tim Cone, kaya naman na-execute ng maayos kontra nga sa Hong Kong. Kahit na nga nung una ay medyo pinakabatayan ng mga Gilas players dahil humahabol pa yung Hong Kong sa kanilang kalamangan, ngunit bandang huli ay nanaig pa rin ang lakas ng Gilas Pilipinas at full credit kay Coach Tim Cone dahil napakaganda nga ng kanyang ginawang game plan para dito sa Gilas. At atin namang alamin kung sino-sino nga ba ang mga top scorer sa naging laban ng Gilas Pilipinas kontra sa Hong Kong. Brownlee 16 points, Kembao 15 points, Soto 13 points, Malonzo 11 points, Ramos 9 points, Newsam 7 points, Aguilar 6 points, Perez 5 points, Soptana 5 points, Thompson 5 points, Tamayo 2 points. At ang naging tatlong key players ng Gilas Pilipinas ay itong si Justin Brownlee na may 16 points, 7 rebound, 7 assists, 3 steal, at si Kevin Kembao na may 15 points, 3 rebound, 2 assists, 1 steal. Kay Soto with 13 points, 15 rebounds, 1 assist, 1 steal, 1 block. At marami rin na nakapansin na napakaganda ng ginawang opensa at depensa ng Gilas kontra nga dito sa Hong Kong. Talaga namang pinahirapan nila ng todo. At full credit nga dito kay Coach Jos Reyes dahil siya nga ang nagturo sa mga Gilas players kung paano nga ba ang tamang depensa at opensa. Dito nga makikita natin sa video ni Sir Pau Cas na itong si Coach Jos Reyes ay tinuturuan ng Gilas Pilipinas kung paano nga ba ang tamang depensa at opensa. Kaya naman full credit dito kay Coach Jos Reyes at meron siyang naitulong na malaki upang matalo ng Gilas Pilipinas ang Hong Kong dahil nga sa kanyang itinuro na tamang depensa at opensa sa Gilas players. At ito naman ang pinakamagandang game plan na ginawa ni Coach Tim Cone. Dito nga natin makikita na talaga namang umiikot ng maayos ang bola. At nalito nga dito yung mga Hong Kong dahil hindi nga nila alam kung kanino ipapasa yung bola. At binulaga nga sila ni Kai Soto. At ito pa kayong second play. Para pa ngang European style ang ginawa dito dahil talaga namang umikot ng todo ang bola.
at na-execute ng maayos, kaya naman full credit talaga sa ginawa ni Coach Tim Cone na napakagandang game plan na may halong triangle at may pagka Barangay Ginebra Place pa ata ito. Kita nyo naman, napakaganda ng ikot ng bola. Kaya naman marami ngang nasatisfy sa unang laban ng Gilas Pilipinas kontra nga sa Hong Kong at masasabi nating talaga namang ganadong-ganado ang mga Gilas players at masasabi nating ito na ata ang version na malamang pinakamalakas na Gilas. At ang good news pa nga dyan, yung big man natin si Kai Sotto talaga namang todo bigay. Dito nga, hindi nga siya kinaya ng mga Hong Kong dahil nag-iisa lamang siya na 7-footer, kaya naman hirap na hirap sila. At full credit din dito kay Kevin Kimbao na napakaganda rin ng pinakitang laro kontra nga dito sa Hong Kong. At lalong-lalo na itong si Scottie Thompson na tinatawag nga ngayon na point guard. Kahit nga siya ay nag 5 points lamang, napakarami naman ang kanyang ginawang assist. Si Scottie Thompson nga ay may 5 points, 2 rebounds, 9 assists, 1 block sa loob lamang ng 18 minutes yan. Kaya naman malaking bagay talaga ang naiambag ni Scottie Thompson. Ang atin namang kababayang si Justin Brownlee ay may 16 points, 7 rebounds, 7 assists, 3 steal at partida. Nagpapagpag pa lang pala ng kalawang itong si Justin Brownlee at hindi pa nga niya talaga daw siniseryoso ang naging laban kontra nga dito sa Hong Kong. Kumbaga nagsusunap pa lang si Noy P at mukhang ilalabas niya ang kanyang 100% kontra nga sa Chinese Taipei at kayo na rin sa New Zealand. At ayon na rin yan mismo dito kay Coach Tim Cone, nang sabi niya nga kaya daw niya binabad si Justin Brownlee noong buong fourth quarter kahit tambak na ang Hong Kong dahil gusto niya nga daw na mapagpag ang kalawang ni Justin Brownlee at makapaghanda sa Chinese Taipei at gayon na rin sa New Zealand. At dahil nga sa buena manong panalo ng Gilas Pilipinas kontra sa Hong Kong, number 1 na nga tayo ngayon sa standing sa Group B na may 1-0 record, kasunod ang New Zealand. At ang pinakaimportante sa lahat ay nasatisfy yung ating mga kababayan at wala ngang naipuntos sa lakas ng Gilas Pilipinas. Samantalang sa linggo na ang pangalawang laban ng Gilas Pilipinas kontra nga dito sa Chinese Taipei na number 78 sa FIBA World Ranking, at take note, nandito na nga sila sa Pilipinas. Samantalang ito naman yung big news sa mga players ng Chinese Taipei. Ayon kasi sa article na ito na nanggaling mismo sa Taiwan, yung mga player ng Chinese Taipei ay makakatanggap ng tig-1 milyon Hong Kong o Taiwanese US dollar kung matatalo nila ang Gilas Pilipinas. Imagine niyo, 12 players i-convert dito sa Pilipinas, tig 1 million US dollar, papatak nga yan ng 22 million pesos. Kaya naman expected na natin na kahit nga meron pang home court advantage ang Gilas Pilipinas ay lalaban talaga o makikipagpatayan talaga ang Chinese Taipei dahil meron niyang involved na pera. Imagine niyo, tig 1 million kada player. Hindi ka ba naman gaganahan dyan? Kaya naman talaga namang motivated ang mga players na ito. Batalo lang ang Gilas Pilipinas sa linggo sa pangalawang laban. Samantalang sa second window naman na mangyayari sa November 21 ay makakaharap na nga natin ang New Zealand. Ngunit sa FIBA Asia Cup Power Rankings nga ay mas angat ang Pilipinas dahil ang Pilipinas nga ay rank 4 samantalang ang New Zealand naman ay rank 8. At dito na nga masusubukan ng todo ang Gilas Pilipinas kung hanggang saan na ba ang kakayahan ng Gilas Pilipinas at kung nakuha ba nila ang nais na ituro ni Coach Tim Cone, yung mga game plan, yung mga strategy. Kailangan nga lahat-lahat na chemistry ay mai-apply nila dito sa New Zealand dahil hindi nga biro nakalaban itong New Zealand at paniguradong hindi rin sila magpapatalo sa Gilas Pilipinas dahil hanggat maaari ay gusto nilang maging number 1 sa Group B. Kaya naman makikipagpatayan din ito sa Gilas Pilipinas. Wala pang ang abiso kung ang laban ba ay dito sa Pilipinas o sa New Zealand, kaya naman abang-abang na lang tayo sa second window sa November 21 ang paglalaban o ang pagtatapat ng Gilas Pilipinas kontra nga dito sa The Tall Blacks ang New Zealand.